Welcome back to our channel. Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon ay may isang magandang balita tayo, isang napaka-exciting na development para sa ating hukbong dagat. Officially nang na-launch kahapon, June 11, ang pinakaunang offshore patrol vessel ng Philippine Navy na bahagi ng Raja Sulaiman class, ang BRP Raja Sulaiman, PS-20. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at paglaban sa maling impormasyon. Ang BRP Raja Sulaiman ay isang milestone hindi lang para sa Philippine Navy, kundi para sa buong bansa. Isa ito sa 6 na offshore patrol vessels na ini-order natin mula sa South Korea, partikular sa HD Hyundai Heavy Industries, na dating Hyundai Heavy Industries. Ito rin ang unang barko sa Raja Sulaiman class OPVs na nagtatampok ng HDP 2200 Plus design, isang modernong patrol vessel na kayang mag-operate sa malalayong karagatan ng Pilipinas, lalo na sa West Philippine Sea. Ang contract para sa 6 na OPV ay napirmahan noong 2022, at bahagi ito ng Horizon 2 phase ng revised AFP Modernization Program. Target nito ay palitan ng matatandang patrol ships tulad ng mga dating World War II ship na matagal na nating ginagamit. Kahapon, June 11, 2025, ay ginanap ang launching ceremony ng BRP Raja Sulaiman sa shipyard ng HD Hyundai sa Ulsan, South Korea. Kasama sa seremonya ang mga opisyal mula sa Philippine Navy, DND, at mga kinatawan ng Korean government. Symbolic ang launch, dito unang inilulubog sa tubig ang barko matapos buuin ang hull at pangunahing structure. Hindi pa siya tapos, pero ito na ang unang hakbang sa final phase ng paggawa ng barko. Tingnan natin ang specs nitong HDP 2200 Plus OPV design. Ang displacement nito ay nasa 2,400 tons, may habang humigit kumulang 94 meters, at may endurance na abot ng 21 days sa dagat. Key features: Modern Combat Management System, 76mm OTO Melara main gun. Secondary armaments, remote-controlled weapon stations. Helicopter deck for medium helicopters. Space for RHIBs, rigid hull and inflatable boats. Radar and sensor suite for surveillance and maritime law enforcement. Hindi ito warship gaya ng frigates natin, pero ito ang magiging workhorse ng Navy, pang-patrol, pang-rescue, pang-law enforcement, at pang-presence mission sa mga disputed waters. Ngayong na-launch na ang barko, susunod na rito ang tinatawag na fitting out process. Dito ikakabit ang mga electronics, weapon systems, at iba pang essential equipment. Pagkatapos ng fitting out, isasagawa ang sea trials para masigurong fully functional at seaworthy ang BRP Raja Sulaiman. Sa ngayon, inaasahan na may hahatid ito sa Pilipinas either end of this year o early next year, 2026. Kapag natapos at operational na, inaasahang magiging bahagi ito ng naval component ng Comprehensive Archipelagic Defense Concept o CADC ng AFP, lalo na sa maritime domain awareness at interdiction. Bakit nga ba big deal ang OPV acquisition na ito? Simple lang, dahil ang Pilipinas ay isang archipelagic nation. Kailangan natin ng mas maraming barko para protektahan ang ating exclusive economic zone, maritime borders, at laban sa mga illegal activities tulad ng smuggling, IUU fishing, at territorial intrusions. Sa harap ng lumalalang tensyon sa West Philippine Sea, bawat karagdagang patrol vessel ay isang deterrent at simbolo ng ating commitment na ipaglaban ang ating soberenya. Ngayong nasimula na ang delivery ng mga OPV, susunod-sunod na ang construction at launching ng iba pang barko sa Raja Sulaiman class. Sa darating na mga taon, inaasahan nating makumpleto ang 6 na OPV na ito. Pero alam nyo ba, mga kababayan, na ang mga offshore patrol vessels tulad ng BRP Raja Sulaiman ay hindi lang mahalaga sa panahon ng tensyon o gyera. Malaki rin ang role nila sa panahon ng sakuna, lalo na sa disaster response at humanitarian missions. Noong mga nakaraang taon, napatunayan ng Philippine Navy ang kahalagahan ng ganitong mga barko sa paghatid ng relief goods sa mga isla, pag-rescue sa mga stranded na mamamayan, at pag-deploy ng medical teams. May mga pagkakataon na hindi makapasok ang eroplano o helicopters dahil sa masamang panahon, pero ang OPVs, kayang tumawid kahit sa malalayong karagatan.
Kaya malaking tulong talaga ito sa pagresponde sa mga natural disasters na madalas tumama sa ating bansa. Isa pang magandang balita, ang HD Hyundai ay kilala sa paggawa ng world-class naval vessels. Hindi lang ang Pilipinas ang kliyente nila, marami ring ibang bansa ang nagtitiwala sa kanilang mga design. Ibig sabihin, globally competitive ang mga barkong inaangkat natin, at hindi basta-basta ang kalidad nito. At hindi lang basta padala ng barko ang ginagawa ng South Korea. Kasama sa kontrata ang training ng mga Filipino sailors, technology transfer, at logistics support. Kaya habang tumatanggap tayo ng bagong OPVs, pinapalakas din natin ang kakayahan ng ating mga tauhan, isang mahalagang aspeto ng Self-Reliant Defense Posture o SRDP. Sa mas malawak na konteksto, ang pagdating ng mga bagong barkong ito ay nagpapakita ng political will ng kasalukuyang administrasyon na seryosohin ang national defense. Mula Air Force hanggang Navy, kitang-kita ang mas agresibong modernization efforts para maipagtanggol ang ating teritoryo, at ito ay karapat-dapat lang sa isang bansang archipelagic tulad ng Pilipinas. Possible next video teasers: Deep dive sa HDP 2200 OPV specs. Kasunod na ship na IE launch. Impact ng OPV fleet sa modernization roadmap ng Philippine Navy. At alam nyo ba, ang pangalan ng barkong ito, Raja Sulaiman, ay hindi basta-basta. Isa siya sa mga pinakatanyag na dato ng Maynila noong panahon ng mga Kastila. Kilala siya sa matapang na paglaban sa pananakop at sa pagtatanggol ng kanyang kaharian. Kaya napakaganda at makabuluhan na sa kanya ipinangalan ang pinakaunang OPV sa klase na ito, isang barkong ginawa para magbantay, magdepensa, at protektahan ang ating karagatan, katulad ng ginawa niya noon para sa kanyang bayan. Sa bawat paglalayag ng DRP Raja Sulaiman, bitbit nito ang diwa ng tapang, karangalan, at pagmamahal sa bayan. Isang paalala na ang modernisasyon ng ating hukbong dagat ay may ugat sa kasaysayan, at ang bawat barko ay may kwentong dapat ipagmalaki. Mga kababayan, exciting times ito para sa Philippine Navy at sa ating bansa. Ang DRP Raja Sulaiman ay simula pa lang ng mas malakas, mas moderno, at mas handang hukbong dagat. Kung gusto nyong masundan ng updates tungkol sa AFP modernization at defense topics, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel, at i-hit ang notification bell para updated kayo lagi.